Number 1, 06.7 Energy FM. Hello sa inyong lahat! I am back! Yes, may energy na. Lahat ng mga nakakain na. Ganun talaga. Pag kumain na, ang saya-saya. Pag may love life din, ang saya-saya. Hoy, konting tulog na lang ha. Konting tulog na lang magde-date na kayo ng long-time boyfriend mo na hindi mo pa nakikita. Grabe yun, no? Kapag halimbawa meron kang long-time boyfriend, tapos LDR kayo, tapos ngayon lang kayo magkikita dahil February, dahil Valentine's. Naku, good luck talaga. Sana maging okay ang lahat. Kasi iba pa rin daw talaga kapag yung relasyon ay magkasama. Kesa dun sa nakilala mo lang siya dahil nagkaka-chat kayo, nagkakatawagan kayo, nagkaka-video call kayo. Iba pa rin daw pag personal talaga. Oh, may personal touch. Ika nga, Nax. So, ayun na nga, good luck sa mga magde-date ngayong Valentine. So, alam nyo na ha, may date din ang Carjack sa inyo. Abangan nyo na lang sa mga fan page namin kung kailan namin i-announce. Abang-abang! Ayan, live na po tayo ngayon on Facebook. Kaya naman, punta ka na sa Facebook namin, Energy FM 106.7. And syempre, pag nakita mo na yan, ano ang dapat gawin? I-like and share mo na yan. At eto pa, para sa mga nagtsatsaa dyan habang nakikinig o habang nanonood sa atin, eto lang ang paalala natin sa inyo Kung magtsatsaa kayo, kung tea lover kayo, meron po tayong MX3 tea with pandan. Uy, mabango yan kasi pandan. Ang MX3 tea po ay gawa sa dahon ng mangosteen na hinaluan ng pandan para mas refreshing ang panlasa. Ang isang sachet ng MX3 tea ay good for 1 liter of water, either hot or cold. At pwede ring dagdagan ng lemon or honey for added flavor para sa buong pamilya. At alam nyo ba na nakakatulong ang tea para ma-detoxify o malinis ang ating katawan from any toxins. For any inquiries, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693. Bakit ako hinihingal? Ayan, huminga muna ako. Mabilis ba ako masyado magsalita? Sabi nila sobrang bilis ko daw magsalita para daw akong rapper. Pero para sa akin naman hindi, dahan-dahan lang. So dahan-dahanin natin. Nax! O eto na nga, pangga. Eto na, pinaka-aabangan yung lahat. Ready na ba ang lahat? Na-i-share nyo na ba ang live natin? Nako, kung hindi pa, simulan nyo na munang i-share kasi baka isa sa mga kaibigan nyo ang makarelate sa kwento natin for today. O kung hindi mo naman friend, pwedeng ikaw ang may ganitong klaseng problema. Problema nga ba talaga ang tawag dito? Hindi natin alam kung matatawag na problema kasi yung iba gusto rin naman. So, eto na. Wag na natin patagalin pa. Simulan na natin ang ating story for today sa ating Sincerely, Kara. Sabi nila, it takes two to tango. At kapag ganun ang sitwasyon, mas masarap. Dahil pareho niyong gusto ang mga nangyayari. Or sabihin natin, pareho kayong may gusto sa isa't isa. Mas masarap daw kapag mutual ang feelings. Pero what if isa lang ang may tinatagong feelings? Ikaw lang yung may feelings para sa kanya. Pero siya, wali. At ang masakla pa, paano kung hindi naman talaga kayo, pero may nangyayari sa inyo? Ito ang story ni Ate Girl na hindi nagpakilala ng kanyang pangalan. At meron daw siyang long-time friend. Yes, kaibigan lang. Pero, may nangyayari sa kanilang dalawa. At ang pinagtataka niya, hindi raw sila nagkakailangan every time na mangyayari yun.
at paulit-ulit na nangyayari. Kaso nga lang, habang tumatagal yung nangyayari sa kanilang dalawa, may nade-develop na siyang feelings para sa friend niya. At hindi niya alam kung dapat ba niyang ituloy. Kasi siya lang ang nakakaramdam nun. So let's hear it straight from the heart of our voice sender for today. Hello po, gandang Kara. Ako po ay nagwo-work bilang isang call center agent. Bale, may isa po akong kaibigan way back college. Super close po kami and halos magkapatid na po yung turingan namin sa isa't isa. Recently po, nagkaroon kami ng contact with each other dahil I invited them sa birthday celebration ko. Just like any birthday celebration, may kainan and may inuman. Nang matapos po yung gabi, lahat kami nalasing. Wala na pong may kayang kumanta sa videoke. Hindi ko po alam kung dahil sa kalasingan, pero may nangyari po sa amin ng kaibigan ko. Ang nakakagulat pa po, hindi man lang po naging awkward matapos may mangyari. Sa totoo nga po niyan, nag-usap pa kami na parang walang nangyari. Naulit pa po ng ilang beses yung nangyari sa amin and never siyang naging awkward. Dahil ilang beses na po siyang nangyari sa amin, sa tingin ko po, may nararamdaman na ako sa kanya. Hindi ko po siya makausap tungkol doon dahil baka doon magsimula na maging awkward kami and I would never want that to happen po kasi he is a precious friend. Ayoko po na mawala siya sa akin. Pero ayaw ko naman po na hindi siya mapag-usapan. Ano ba kami? Bakit ba namin siya ginagawa? Gusto niya ba ako o gusto niya lang ako sa kama? Aray ko naman sa question ha, gusto niya ba ako o gusto niya lang ako sa kama? Nako! Saklap nung tanong na yon. Pero eto na nga. Sige, basahin natin sa comment section kung ano ba ang masasabi nyo sa kwento ni Ate Girl na may kafubu. Lasing pero nagawang magbumtarat-tarat. Sabi ni Ate Rosie. Kasi naman, uso pa ba yung bumtarat-tarat? O eto, pag may alak, may balak talaga yan, sabi ni Yishing. Pareho kayong marupok at mapusok, sabi ni Melody. Hay nako, friends with benefits, sabi ni Marilu. Yun na lang nasabi niya. Magkaibigan naman kayo at alam nyo na ang isa't isa. Nangyari na ang hindi dapat mangyari at bakit di mo siya kausapin o mag-usap kayo para alam nyo kung saan pupunta ang relasyon nyo? Sabi ni Marites. Yan ang advice niya. Eto, straightforward ang sagot. Definitely yes. Sa kama ka lang, girl. Ouch! Sabi ni Jonah. Offering yourself to a guy is okay if it is love and reciprocated. You have to talk about it. Self-respect, sabi ni Arlene. Nako! Eto pa. Baka iniisip niya gusto mo rin kaya hindi siya na-awkward. Oo nga naman, no? Sabi ni Lay. Kausapin mo na siya, girl, kapag may nangyari na kasi ibang usapan na yan. Marupok, pero friends with big question mark. Sabi ni Erna. May big question mark katuloy. Naku, pag-usapan yung dalawa kung ano ang meron kayo at may nangyari na kasi sa inyo. Love, love, love. Heart, heart, heart. Sabi ni Ate LV. Hindi ko kinakaya yung paulit-ulit pala. My God! Ang ganda ng ganyang friendship. Akala ko magagalit eh. With ha 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 ha. Sabi ni Rachel. Maganda ba ganong friendship? Grabe, libre na yun sa panahon ngayon, ha? O, eto, nagagalit si ate. Mag-isip kang mabuti, ate. Bakit ka pumapayag na walang level ang nangyayari sa inyo? Babae ka. Kailangan mong respetuhin ang pagiging babae mo. Umiwas ka na bago pa mahuli ang lahat. Sabi ni Rhea. Naku, mag-isip-isip ka na daw. Gusto ka lang niya sa kama, girl, not unless umamin din siya na gusto ka niya. Pag-usapan niyo na maayos para hindi sayang ang performance sa kama. Lol, sabi ni Jonah. Ay, hindi ko kinakaya mga comment niyo.
Basta kapag may alak, asahan mo nang may kasunod pa yan. Ha ha ha. Sabi ni Anna May. You deserve what you tolerate. If you keep on continuing that you will not end up being serious with each other, respect yourself. Sabi ni Arway. English on. Social. Pero may point siya, ha? Nako, dami nating comment. Sige, last comment natin. Magtira ka naman ng respeto sa sarili mo, ate. Babae kang tao, gusto mo ginagamit ka lang niya. Sabi ni Leia. Ang daming G na G sa ating comment section, ha? Pero eto na nga, ate girl. Kayo ay FUBU. At dun sa tanong mo kung gusto ka ba niya or gusto ka lang niya sa kama. Yung gusto ka lang niya sa kama, legit yun. Kasi nangyayari ng paulit-ulit eh. At habang pumapayag kang nangyayari yun ng paulit-ulit, hindi matatapos yan. Diba? Kasi nga, ginugusto mo rin, nag-e-enjoy ka din. At sabi mo nga, walang awkwardness na naghaganap. So, komportable na kayo sa isa't isa. At lulobo pa yan. Huwag sanang lumobo yung tiyan mo. Diba? Kasi kapag yan ang nangyari, at hindi mo naman alam kung magiging kayo ba, patay tayo dyan. Mas masaklap yun. Diba? And true, tinotolerate mo kasi. Unless gusto mo rin yung nangyayari. Diba? Kumbaga katanggap-tanggap sa'yo na FUBU kayo. At okay na sa'yo na wala kayong relasyon. Kung okay sa'yo na ganyan, edi go. Nasa sa'yo yan, that's your life. Pero mag-isip-isip ka te. Mahirap magstay sa ganyan klaseng relasyon. You have to make a choice. At dapat, at mas masarap, na mutual ang feelings nyo sa isa't isa. Kasi mutual din yung pagtsatsurvahan nyo eh. Ano yun lang yung mutual? Dapat pati mga puso nyo mutual din. Kasi mas masarap yun. Hindi mo ba naiisip na baka he is using you for his own satisfaction kasi hanggang dun lang. You cannot control your feelings kasi habang tumatagal na FUBU kayo, baka mas ma-fall ka pa at mas masaktan ka pa. Well, yung aspeto na ganyan, na walang kasamang feelings, matatawag nating casual sex lang yan. Diba? So dapat, kung casual sex lang yan, dapat casual lang din yung feelings nyo sa isa't isa. At yung feelings mo para sa kanya. Don't expect. Pero, dahil nag-e-expect ka na ngayon, dahil na-fall ka na sa kanya, at hindi naman maiiwasan talaga yon na ma-fall ka, you have to do something. Bigyan mo ang sarili mo ng respeto. Huwag mong hayaan na hanggang dyan lang. Malalaman mo lang naman kapag kinausap mo siya eh. Maging matapang ka. Natatakot ka kasi baka nararamdaman mo na hindi kayo mutual ng feelings. Eh hanggang kailan ka maghihintay? Hanggang sa one night, bigla niya na lang sabihin na I love you. Habang may nagaganap, ganun. Paano kung hindi dumating yung araw na yon? Kung ayaw mong wag masaktan, maging honest ka na sa kanya kung saan papunta yung nangyayari sa inyong dalawa. At kung walang pupuntahan, then cut it. Huwag nang pahabain pa. Tandaan mo, ate, typical flings are not meant to last long. Sincerely, Kara.